the Lord. Amen. Amen. Puro kong kaisunan sa presensya niya. Hallelujah. Hindi natin mabukungan ang presensya niya. God is all powerful. Ang Ginoo, paghanan din kayo makaisunan. Hallelujah. Tungkol sa paghanan sa Ginoo, walay tao, walay gabong, walay earthly power nga maka-against the power of God. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hindi pa na ko iwasonin ang daw, dalang ko yung introduction ng God has His destiny in your life. During the time when you receive the Lord Jesus Christ, He destined you, He has your destiny. Doon na kay destination sa imong kinabuhi. And in God's destiny, diya sa destination, Ginoo sa imong kinabuhi, you work out it. Trabaho ko ni mo na siya. The Bible says, work out your own salvation. Amen. Ganto mo ilustrasyon makaisunan. Ang imong tatay, ang imong nanay, gusto ka na ang imong anak, mahimog siyang doktor. Mahimog siyang engineer. Salamat sa kinitagad-kitag kaming engineers sa itong simbahan. Sa dili pang mag-rapture, mag-aisunan. Libre lang atong simbahan sa pag-renovate. Mga aisunan, ang imong tatay, imong nanay, nakita na ka, gusto nila mahimo kang doktor, mahimo kang engineer. Padala ka sa eskwelahan na kaya nimo, sa elementary, high school, sa college. Kunya, wapag ka mahuman, may ingon na yung gayat ang imong tatay nanay, doon na lang yung doktor, doon na lang yung engineer. Before you come to the Lord, in times na imong ginawa sa Jesus, ihatag sa Diyos ang destiny sa imong ginawa. Then your son, your child, goes to school. Nagbulag-bulag sa dito, may kampak sa koral, may yabas, gunya, walang human ang imong pag-eskwela. Diba? The destiny of God was cut off. Kaya ang destiny sa Ginoo, trabaho ko nato magkaigsunan. So, kinahanglan maantog yung simbahan, kinahanglan mabigag ka ng studies, kinahanglan mamatid ka sa pulong sa Ginoo. Mag-igsunan kung wala na siya sa imong kinabuhi, maputol ang destinasyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, nini ataw magkaigsunan, tadayon na ito nga itong series study about the baptism in the Holy Spirit. Okay, now kaigsunan, our topic is, what are the principles for getting baptized in the Holy Spirit? So, ibalukan na ito ba kung wala na mapatusibihin sa Balang Espiritu, we are powerless. What ay kusog magkaigsunan? Because this church is powered by the Holy Spirit. Ang atong simbahan magkaigsunan, igawhan kini sa Holy Spirit. Yes, this is the church of Jesus Christ, but the power of the Holy Spirit. So we need to be baptized in the Holy Spirit. So, ato ito na magkaigsunan nga ang mga prinsipyo kung saan na ikaw mabatismuhan sa Balang Espiritu. First is believe, second is ask, number 3 is penitent attitude, next is tears. Kanang home ka. Ito
di ka uhawon, di man yung ka painom. Bisa pagpuksong ka na ko, paghatag to, isa kabasong tubig, wak ka uhawa, di ka mainom. Pero di ka na katagaan, kung iuhaw ka, mamukuskot pag mangayon ang tubig na ko. Kung kapuha ang tubig dito. Because you are thirsty. So, baptism in the Holy Spirit is for those who are thirsty for the Word of God. Thirsty. Karang iuhaw para sa Ginoo. Now, may kaigsuunan, there are blacks, doon ay mga babab, mga kaigsuunan, white Christians do not have the baptism in the Holy Spirit. Because first of all, without faith. So, last Sunday, we were talking about how to overcome fear. Because fear is one of the hindrances of in the baptism in the Holy Spirit. Ang pagkahadlok, makulbaan ka, mahadlok ka sa Holy Spirit, makulbaan ka makaigsunan, tungod kay nakulangan ka sa pagtuo diha sa Ginoo. Mao na itong iskutan niya itong Domingo makaigsunan. Karon, kung sa'yo mga ubang mga rason makaigsunan na plano kong na bukto na ko ni karong adlaw, how to overcome fear. Lista ko, then tanaw din and then pamatis ko sa Ginoo, kung ang Ginoo mag-bless kayo na. First is faith, and then second is education. Okay? Third is agape love. Then number 4 is resistance. And last is submit to God. Kung kini mga butana, wala tayo nini mga butana mga kaigsunan, di yun ka makakaton sa baptism in the Holy Spirit. So, faith, kinahanglan na magatuo ka sa iyong kinabuhi. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Faith is the substance of things that hope for. Ang pagtuo, mao'y paglaom sa mga butang di makita. Sa ito kung magatuo ka, magabutan ka na nga, di makita sa iyong natural na mata. No, nagkaroon ka iksunan, let's come to the education. Okay? Kawawa kayo ang imong anak, ang anak sa iyong pamilya, at dili yun mo makaka-eskwela. Amen? So, bisa ma-apply ka diha sa bisa tindera diha sa mga kalikali, di ka nawaton. Apply ka diha sa budget-wise, maka-eksonan, kung wa ka maglisod ka o apply, except siguro nga ang mudawat diha nimo, imo uyuan. Naman ka-eksonan, education. Okay. Education is one of how to overcome fear. Now, education is the process of acquiring knowledge, skills, values, and behaviors through learning. What if sabot din yung ang education mo ang pagpatun sa knowledge, kahibalo, skills, kahanas, values, mga value kanang imong belief, then behaviors through learning, whether formal or informal. The acquisition of knowledge, wisdom, and understanding, knowledge of the scriptures, and of one's authority as the Christian will destroy fear. Kung ato ning binisayon, ang pagkabaton sa kaalam o kahibalo diha sa wala kasulatan, maoy otoridad. Maoy otoridad sa mga kastuhanon sa pag-destroy sa fear. Kung wala kayong nahibaluan sa wala kasulatan, mahadlok yun ka. Amen. Kung wala kayong nahibaluan sa wala kasulatan, mahadlok yun ka.
10 years nang nangalakad sa Ginoo, bisag isang po pero siguro wala. 5 years nang nangalakad sa Ginoo, paampuon niyo mahadlok, mahadlok. Kaya magkurog-kurog kung paampuon siya. Na naman mga kaigsunan, kanang maong ang kinabuhiya, wala makabatuan sa knowledge, wisdom, and understanding. Now, basahan na itong walang sulatan. Proverbs chapter 3, verse 21 and up to 24. Anak ko, pamating mo mag-aksyonan, ayaw sila pagbulaga gikan sa imong mga mata. Kung saan siya? Ang pagtulunan sa Diyos, ang pagtulunan sa Ginoo, ayaw sila pabulaga sa imong mga mata. Buti masabot nga, basahon siya kanunay, tunan siya kanunay. Patuni ang halalong na kaalam o ang pagkabukutan. Patuni ang halalong na kaalam. Halalong kayo na kaalam o pagkabukutan. Sa imo niya sila mahimong kinabuhi alang sa imong kalam o grasya sa imong liog. O kunya magalakad ikaw sa imong dalan nga may kasiguruhan. O ang imong tiil dili mga pandol. Verse 24. Sa diha nga ikaw muhigda. Ano higda na rin? Dili ka malisang. O ikaw muhigda o ang imong pagkatulog matangis. Yan tong mga tao nga adunay linaw sa kinabuhi o kaalam sa Ginoo. Amen? Apan katong nakulangan niya ini, bisan pa siya muhigda siya, malisang siya. O bisan pa dili siya mahinano, ang iyang pagkatulog, dili matapis kundi mabait. Dili ba? Kadungdong yung kung nakaiksunan sa bata pa ko, dito isa sa mga nalunti. O niya, kanang among silingan, nangutang sa akong amahan. May lagi na ako, susunod adlaw, bayaran ako ka, bayaran na. O niya, itagal na din siya, huwag yung bato sa balay. Na si Papa naman ito yung ulo, bata pa mo bato. Hanggang na, midaga na ang mga taas kayong bulan, mayabot na ang tuig, mga na tuig, di na naman siya makita. Naglain na rin siya, dalan mga eksonalista, di mo agit dito sa among nataran, laki na yung dalan na giagian. Di ba? Kung ikaw nakulangan sa kaalam, kung nakulangan ikaw sa mga butang na iya sa Diyos, mga kaigsuonan, maglain ka na sa imong dalan ng kaigsuonan. So, you need the truth of God na kinahanglan ng kamatuoran sa Ginoo. Kung ang kamatuoran sa Ginoo, the truth shall make you free. Amen. Na ang kamatuoran magapahigawas gikan kanimo mga kaigsuonan. Kung sa may tambal yan ko, bayaran na natin sa akong amahan. Aron, mubalik ka sa kamatuoran. Di ba? Mao ka na siya mga kaigsuonan. Hosea chapter 4 verse 6 nag-ingon dinhi ang atong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. For my people are perished because of lack of wisdom. Most of the Christians, kasagaran sa mga Kristohanon, nga miundang sa pagkalagad sa Ginoo, it is because of lack of wisdom. Amen. Kulang sila sa pagtuon, kulang sila sa pagbasa sa Biblia, kulang sila sa pagpamatik sa pulong sa Ginoo, kulang, pero Christian sila. Nakauhan sila sa Diyos, for my people are perished because of lack of wisdom. Tungod kay imong isalikway ang kahibalo, isalikway ko sa ikaw. Kung isalikway nimo ang kahibalo sa Diyos, isalikway ka sa Diyos. Hosea chapter 6, which states, my people are destroyed for lack of
of knowledge is the prophetic declaration within the book of Hosea condemning the moral and the spiritual decline of the northern kingdom of Israel. Natumba ang ilang nasod tungod sa kulang sa pulong sa Ginoo. Natumba ang ilang nasod tungod sa kapulang sa mga words of God. Natumba ang ilang pulong tungod kay lang simbahan kulang sa pulong. Natumba ang ilang panimalay because kay nakulangan sila sa pulong sa Diyos. Natumba ang iyong kinabuhi tungod kay nakulangan ka sa pulong sa Diyos. Ang Diyos may makapulang sa iyong kinabuhi. Siya ang makapulang sa atong kinabuhi. Hallelujah! Mao ka na siya maka-excellent for my people. People are destroyed because of lack of knowledge. You know, knowledge of God is eternal. Tawag din, saka sa kamay. Saka sa kamay. Ganito. The knowledge of God is life eternal. Okay. Kung naan mo ang knowledge of God, then you have eternal life. Masama na ito Biblia mo kaigsunan. John chapter 17, verse 3. Ang kinabuhing dayon or eternal life, mao kini. Mao kini. Ruhong nako. Ang kinabuhing dayon, mao kini. Ang ilahang pagpakaila kanimo nga mao ang buktong tinuod nga Dios o kang Jesucristo nga imong pinadala. Kung saan kinabuhing dayon? Mao ang pagkahibalo. Mao ang knowledge about Jesus Christ. About the wisdom of Jesus Christ. Ang kaalam diha sa Ginoo, mao kana ang imong kinabuhing dayon mga Kristiyan. Ihimo na sa Diyos ang destiny sa imong kinabuhi. Kawawa itong mamahan mo. Doktor na ko mamahaan mo, anak na ko ni Bismillah. Baligyan kabaw, baligyan. Ibarinda ang nayuta, ibaligyan ang makalubihan. Diba? Ay, patati ko kuratan higay na ay among mag-upload ni sa among anak. Upload. Games, record pa-upload ay. Diba? Sige tayo, habit ay kung graduate na ata. Burot na lang kinutaan, burot ng kapo, baka baboy. Wala na sa wala lang kasunod sa eskwela. Iputol ang imong destinasyon. Wala na imong i-work out ang imong salvation. Amen? Amen. So, makaigsunan. Kung sa'yo po, makaigsunan sa entire priesthood, ang kinatibukan na pagkasaserdote sa Israel, they had rejected the true knowledge of God. Ilang i-reject ang kaalam sa Diyos. Ayaw yun i-reject. Ayaw isalikway ang kaalam na iya sa Diyos. And they had inclined. Okay? Hilig sila, inclined to God worship. Kini mga tahanan mga alagad sa Diyos, kini mga tahanan mga Kristohano, kini mga tahanan sumusunod sa panahon ni Jesus Christ. Nakulangan man sila sa pulong, o ganyan, nagsimba sila mga Diyos-Diyos. Mao kini ang dako kayong problema sa kinabuhi. Sa tao nga nangalagad, mga kaigsunan, kung musimba sila sa Diyos, o ganyan, wala kung nakulangan sila sa kaalam, lain na ang ilang simbaho. Nagsimba sila sa Diyos. Being vacillating. Nagkapalibog kanila. Naglibog sila sa ilang pagkatinuog ng Kristohanon. Sa diyan nalibog sila kay nakulangan sila sa kaalam, ilang i-adapt ang mga worldly. Nahimod silang magsisimba sa mga Diyos. Vacillating respecting Baal. Si Baal, no need this had convened the moral offenses. Mga kaigsunan, for my people are perished because of lack of wisdom. Knowledge from the Lord.
ay kasayos Ginoong Kristo na sa mga utang ano watan ka sa imong kinabuhi o kunya ang Ginoo magaribay sa imong kinabuhi. Naman ang Ginoo magaribay. Wala yung kinabuhi ka. Wala langit atong gisimba kinagaran. Ang Diyos pwede mag-exo. Hallelujah. How to compare? First is to believe. Second is education. Third is agape love. Agape love is the essence or the nature of selfless and conditional universal love. Often associated with the Christian accept of God's love for humanity. It is a love that is not based on feelings or reciprocity. Saan yung reciprocity sa saya na reciprocity, but rather on a deep, intentional desire for the well-being of other person. Sangay, mababagan ang atong baptism in the Holy Spirit because nakulangan ta sa dugmas Ginoo. We need agape love. Amen? Naging naglaan sa sulatan ng Juan 4:18 ang kahadlok wala diha sa gugma. Ang kahadlok. Wala diha sa gugma. Hinunoma ang himpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok. Kung anaa kanimo ang himpit nga ang paghigugma sa Dios mawad-an ka sa kahadlok. Kay ang kahadlok may salaputan sa silot, kay ang kahadlok may salaputan sa silot, ug siya nga may kahadlok wala pa mahimpit diha sa gugma. So you need the love of God. Second to the last, resistance. What is resistance? Sukli ang manautan. James 4:7. Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Sukli ang yawa ug siya mo kartil sa pagdalagan ikan kanimo. Sa adlaw niya na nakita sa mga anak ni pito ka anak ni Sheba sa Book of Acts. Inakita nila si Pedro, Apostol Pedro sa Apostol Pablo, nga nagapaghingilin og mga yawa. Ug niya bisan kini sa anino ni Pedro, mutagan ang yawa. Ug niya ang mga masakiton nga maayo. Bisan kani magdala sila ang mga tela, unya ibaako dito ang blessed clothes. Ang tanan mga masakiton, mga ayaw. Ya kining pito pa mga anak ni Sheba, mga lalaki. Miyato sa dito, si Trabi ni kahuman ni Pedro, gusto Pedro. Uwi na nakakita sila o buang dito sa dalan. Ilang kitapupan ng buang. Sa ngalan ni Jesus, nagwali ni Pedro, bawa ka, dautan. Isipat ang buang. Kaya sama mo. Kauban na ba? Kaya sama mo. Kung siya matong kasulatan katong sa kapuang di gamhan sa dautan sa kasayawa mga kaigsunan o kunya kaning pito ka mga anak ni Sheba gigugod o gipagbisi-bisi ang ilang mga sinina o sila na nangamunog sa usa na katao. Amen. They are not submitting to God. Amen. Ay pagkara-kara din sa iampo ni. Oh, sa Jesus. Kundi na di ay dili ka andam sa imong kinabuhi. Andam sa imong kinabuhi, ug niya salig sa Dios, ug niya resist the devil and he will flee from you. Sa inyo 1 Peter 5:9, kaniya kinahanglan managpanuol kamo. Kaniya kinahanglan managpanuol kamo mamaligpon sa inyong pagtuo. Asa na taon sa Ginoo? Nga nahipaluan
O, nahibaluan ninyo nga ang tanan, ang samang pag-antos kinahanglan, gayon pa sila ninyong tanan nga masikaigsuon nga ania sa kalibutan. Amen. Resist. Kung sabi sila na, supli ang niya ba? Kung siya bukantil sa dalaga niya kayo. Kung kini siya, mag-overcome ang imong kahadlok diha sa pagdawat sa baptism in the Holy Spirit. Kinahanglan nito mabaptize. Baptism in the Holy Spirit. Aron malingkon ka, aron ang sulod ang imong kinabuhing Kristohano makaigsunan. Masulog ang mga dautan sa sulod o iyang pumahon ka. Sukat sa nidawat ka kang Jesus, doon na kay destiny sa iyong kinabuhi. Hibalo na ang Diyos mo na ka, ikaw, mahimo kang sa tatway sa Diyos. Diba? Nakikipeskwela na mga anak ni o niya, ang gusto sa pamamahan na mahimo kong aning o na. Pero, human yun si Marcelo, uwit ko po ito. Tinawag ko sa Ginoo at the age of 14, 15, 14, 15. Tinawag ko sa Ginoo. Ang gusto sa pamamahan naman ay kong eskulahan, kunya, hintabong lang kong youth camp. First, youth camp. Saan yung youth camp? Saan yung itawag yung youth camp? Katabong kong youth camp sa Dagay de Oro, kaigsunan, kunya, nakita na ko ang mga youth, Luzon, Visayas, at Mindanao. Dito, na tao ang tawag sa Ginoo sa akin. Pag-ulit na po makaigsunan, isundan na niya sa Ginoo ang mga damo na ko. Sa pag-ulit na ko, damo na ko ulit, sa damo na ko, nakita na ko. Huwag mo ko mag-antos sa Bible School makaigsunan. Nakita na ko ang campus sa Bible School. Wala pa ko kanto makaigsunan. Sa unang ko nakita na ko ang missionary. Sa wala pa makaigsunan, tungod kay may balo na ang Diyos sa imong destiny. Ano wala pa katuwa sa Ginoo, wala pa mahuman ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen. Punta na ni Lord, gusto ko may imo ibabuhan na ko, Lord. Muli ko na, nakapay ibabuhan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Tapusan na kayo. How to overcome fear? Submit to God. Imong itukyan ang imong kawalingon diha sa Ginoo. Proverbs chapter 1 verse 33. But whoever listens to me will dwell safely. Ang Ginoo nag-ingon, kantong nagapawati kanato magapuyo diha sa kasiguruhan. Amen. Kung namati ka sa Ginoo, kung mamati ka sa Dios, magpuyo ka diha sa kasiguruhan sa imong kinabuhi makaigsunan. And will be secure without fear of evil. Sigurado yun na secure ang imong kinabuhi na walay kahadlok diha sa pagkadautan ng kaigsunan. Because you are in the truth. Naa ka sa right lane. Kung karsada ka na siya makaigsunan, naa ka sa right lane. Kung sa'yo mag-drive kayo, pagmutapok ako, support na ng asawa. Kung saan yung dagan? Kasi asa ka ba? Ano ba? Oo. Na kung alarm sa mong likod mo kayo sunan. Oo, sunan ako. Diba? Itong nag-single may motor mo kayo sunan. Pag-ulit na mo, parang kaptos na itong gilid. Sunan na. Oo. Nag-practice na ka? Nag-practice na sa pagpapalatay? Oo. O na siya mga kayo sunan. You are in the right way. Naakas ka maturan. Kung naakas ka maturan na kaigsunan, and the Lord will set you free. Nakakay katawa sa kaigsunan.
Iyan sa Ginoo. Mao ka ng mensahe kang mga igsunan. We need the baptism in the Holy Spirit. Lapatan kung Ginoo. Naay hunter, naay nakuha ko sa kanakuha yung bird. Sa ilahang panahon, kini nga mong tao, hilig din siya na mamusik o mga birds, kag mga birds sa lasan. One day, nakuha din siya langgam, dako nga langgam sa lasan. Kung niya, naigot ko niya, pero wala mamatay, nakuhira. Kanya, nakuha niya. Karon, idala rin sa mga kaya iyan na itong hinuang hot pepper soup. Putalan ng hot pepper soup. Niya, iyan itong adukuho niya, hindi kayo pagkaluto. Halip na siya, nag-iibta na o mga gitaw kalhipo sa mga langgam. Mihila kang langgam. Kita mo langgam mihila. Storya mo ko ni. Ingon ang langgam ayaw ko ihawa sir. Kasulay mo na. Tuloy man lang yung ayaw ko ihawa sir. Storya mo ko. Ina siya, ina siya. Dugay na yun ang langgam kung imo kong kanon karon imo kong ihaw, imo kong isuba, ang akong karne dili ko makaon karon. Wala na siya kaliko, na dili din noon. Kaya ang akong karne karon, kumukaon ka, mahilo ka. Kaya akong sa sulod sa akong lawas, ang iyang lamig murag sa gitawag ko kanang tubig sa battery. Tubig sa battery? Yun na. Kasi ito na? Sure. Na, mahitlog ko, mahilo ka na po. Di nahitlog ko ang hanggang. Mahilo ko rin yung mamatay ko. Siguro sa sunod si Mana, mawala na yung acid sa kulot niya. Hindi na ka mamatay. Okay. Pagkasunod si Mana, nakahalik na sa daan. Yan na kung ikuha ang langgam. Mayroon po siya na karoon ako na ninikat. Hihilang ako na. Dili pa kung sir kay dapat may gamay asin. Mahilang ba kayo ni? Suko na yung kayo ang suko na yung kayo ang hunter kay. Kaya gusto natin mukha ako kay nindot lagi kayo ako kay siya paglalaro. So si Mana naman sa kay Mohan na ninyo mauwan. Ikatulo kasi Mana yung ibalikan makaigsunan. Yan ang naghali naman siya, kanya yan ang ikuha. Yan kung ikuha kay yan, sunukon kay yan ang lutukon. Hindi na hindi pa pinisip ka. Nakakagawa yung asik. Mamatay ko yung kayo. Mga nga, suko, ligil kayo. Labi din siya, kami naging kusilo ni Manggama, pero kay labi ko bukan kami siya. Upat na kasi Mana, natapusan pa bulan. Kalau katapusan na si Mana, wala, katapusan ito. Haling na siya kay upat na sa kabulan, haling na siya. Nanay mga panahon, nagitatan, kay luto lagi. Pagkuhan sa kulungan, mga kaigsunan, walang katihan naman. Kung hanga din sa gitawag lang, itubo ng akong balhigo, nakalupan na ko. Kuha na ko na ang taas, babay na lang forever. Imingaw na ko sa akong pamilya. Uli na ko sa lasan. Bakit suunan? Ako basahon ang lessons nila. Problems come in all shapes and sizes. It's important to figure out what really going on and choose the appropriate response. We need to understand the whole system and act swiftly for the best chance of success. We should be
smart and quick to finding an effective and efficient way to overcome our difficulties. Kita ta, hindi nito sa katapusan, quick, we should be smart. We should be smart Christians. Sa atong moral lesson na lang, Christian should be smart and quick to finding the effective and efficient way to overcome our difficulties. Nakantang mga difficulties. Pero we should be smart. Tawag si Ginoo. Aron makalikawas ta, hindi ka mahimong adobo sa mga tao-tao. Amen. Amen. Makalikawas ka, the truth shall set you free. Ito na ang Ginoo koneksyonan. Ito na ang nawang koneksyonan. Ang Ginoo mag-bless sa atong kinabuhi. We need to seek first the kingdom of God and His righteousness, that all these things shall be added unto you. Praise God. Oh yes, see. Next is the righteousness. Ang pagkatao. And the Lord will bless you. And the Lord will add the blessings in your life. Makaigsunan ang katagbawan na tinabuhi wala sa kalibutan. Ang katagbawan na tinabuhi wala sa atong bahagi. Ang katagbawan na tinabuhi naakang Jesus Christ. Jesus Christ. Ang bawal na kaigsunan naka sa Ginoo, ang katagbawan ng tanan na ang Jesus Christ. Dito na Ginoo, katong iwaw, paduula siya, inom siya. Katong iutom, paduula siya, pakalun siya. Katong nagpinahanglan, mumulong sa Ginoo, iyahang ulang pagkaliyan. Ang mga doktor, pagkaliyan. Ang mga malayo,
according to our study in the Bible, in Revelation, in the last days, daghang mga demons na gibuhian na in the last days. In the last 3 devils, tulog ka mga demonyo na sa Euphrates River, wala ka na mabuhi. Mabuhian ka na siya during the tribulation. Great tribulation. Ngunit kuyaw kayo na. Karong panahon na mga kaigsunan, ginabuhian na ang mga demonyo. Ginabuhian na ang mga dautan sa diha sa kahaginan kung nagapangihog sa mga taong dautan. But God, ang Diyos mo iyohanan sa tanan. Kung si Kristo na sa inyong kinabuhi, greater is He that is in you. Kapag siya, na nasa sa inyong kinabuhi, sa God of His Word, ang Diyos din ito ay manana. Kumawa sa Satanas, takot si Kristo. Sa imo kasing-kasing, nga kaisunan, gusto sa Ginoo na nakakas ka mag-ura, nakakas ang truth, and the truth shall make you free. Because salvation is free. Because salvation is a choice. Choose a salvation. Pili ang salvation. Because salvation is in Jesus Christ. He is the same yesterday, today, and forever. Praise God. Mga hindi ko makuha ay suko. Padayon sa pagtikam sa paglalakad. Yes, amen, Lord. Ngayon ko, hamubo na lang ng panahon. Hamubo na lang ng panahon. Gagahan ko naman ito sa usa sa mga wali, usa sa mga Israeli. Nagkukontak na Israeli sa kay Hudyo, mga eksunan na Kristohano. Ginaharas sila kanunay dito sa Canada. Ang ilang mga tingkong ginaharas sila. But God is all powerful. Yes, At kung tanang na nagaharas dito, di pang takot sa gobyerno. Mga kaigsunan, ang atong panahon na ron, demons, nagkakalibot suloy sa kalibutan. Dili siya mag-atake sa mga Kristohano kung siya na sa kalibutan. God is good. God is good. He's omnipotent God, omniscient God, all-powerful God. Hallelujah. Laban na kung Ginoo. Salamat at Diyos sa iyong grasya. Salamat Ginoo sa mga mensahe. Lord, salamat sa iyong lihok Ginoo. Lord, salamat sa kasiruan sa mga sala. Salamat sa kanyang Ginoo na alam mong magangalan na sulat sa libros Ginoo. Ako kami pasalamatan Ginoo. In Jesus' name. Amen. praise the Lord. Salamat sa tulong sa Ginoo. O samtang dili pa namahuman, ako na lang tananan. Dili sa kuta, manggawa samtang dili ta makapanglamano sa atong mga kaigsuonan. Praise God. Karong birthday ni Buloy, ato siya mawitan. Today is your birthday. Kung yan yung si Buloy sa bag, today